Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Hallelujah. Good morning. Morning pa po. Hindi pa afternoon. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito at muli sama-sama tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos, 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nandoon. Andito yung presensya ng Diyos, wag tayong tumingin sa mga bakanting upuan, nakabakasyon sila, and I hope and pray yung kanilang buhay pananampalataya ay hindi nagbabakasyon. Amen? Praise God. Tumayo po tayong lahat sa umagang ito. Tayo po ay sama-samang sasamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Atin pong i-recite yung ating pong vision sa umagang ito. Sabay-sabay po tayo. Redeeming Grace Gate Community Church is a Christ-like community where everyone is a minister of God's Word, providing the divinely comforting home with passionate worshiping members, equipped and committed leaders, and with the abundant resources, reaching out people in the Philippines, in Qatar, and the rest of the world. Manatili po tayo nakatayo. Ang ating pong text sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 3, verse 20 and 21. Ito pong aking pong basahin. Now to Him who is able to do immeasurable more than all we ask or imagine according to His power that is worked within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Amen. Tayo po ay manalangin. Minsan pa po, O Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos. Muli, O Diyos, kami ay dinala mo sa lugar na ito upang, O Diyos, kami ay sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Sa oras pong ito, O Diyos, dalayan po namin na pakasiyasatin mo ang aming puso at isipan. At patuloy na siyasatin, O Diyos, kung meron ka pong nakikitang karumihan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa aming mga puso at isipan, dalayan po namin, O Diyos. Amin pong sinusurrender ito sa iyo, sinusuko namin sa iyo. At hinihingi po namin ang kapatawaran. Upang, O Diyos, sa aming paglapit sa iyo, kami ay makalapit, Panginoon, na mayroong malinis na puso at isipan at may kabanalan. Sa oras pong ito, O Diyos, salamat po sa iyo. At sa oras ding ito, O Diyos, amin pong sinasamba ka. Amin pong pinapupurihan ka katulad ng aming inawit, Panginoon. Sa iyo lamang ang kalulatian, sa iyo lamang pasasalamat, sa iyo lamang ang aming pagsamba, Panginoon, sa oras na ito. We offer ourselves, Panginoon, to you as a living sacrifice, Panginoon. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, dalayan po namin sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, mangusap ka sa mga salita mo na aming maririnig, sa mga salita mo, Panginoon, na aming pag-aaralan at pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Dalayan ko rin po, Panginoon, sa mga kapatid namin na wala pa rito, O Diyos. Ingatan mo po sila sa kanilang mga daraanan, Panginoon, sa kanilang pagpunta rito, O Diyos. Ingatan mo po sila. Samahan mo po sila hanggang sila'y makarating ng ligtas, Panginoon, sa lugar ito. Salamat po sa bawat kaluluwa, O Diyos, na dinala mo sa lugar na ito. Upang, O Diyos, ikaw ay sambahin. Upang, O Diyos, ikaw ay pasalamatan. Upang, O Diyos, ikaw ay taas sa mga ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat. Samahan mo po kami sa magitan ng iyong Banal Espiritu. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang pasalamat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah.
Amen. Glory to God. Yung text na ito ay isang familiar sa inyo. Amen? Familiar because we use this one for our benediction. Alala nyo po yan? We use always this one for our benediction. But, yung binigay sa akin ng Panginoon sa umagang ito, upang kilalanin natin mabuti yung Diyos na ating sinasamba at pinapupurihan. Diyos na buhay, na siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya po ang pinamagatang ang title na ito, tinatawag kong The God Who is Able. Ang Diyos na pwedeng lapitan, pwedeng daingan, pwedeng papurihan, at maaasahan sa lahat ng bagay because of His love to every one of us. Amen? That's why the God who is able. Ang Diyos na hindi nagkukulang. Ang Diyos na hindi nagmamaliw. Nalalim ang Tagalog, no? Parang yung mga kapanood natin na Makata. The God who is able. The word able means is capable, is strong, and powerful. It means God can do anything. God can do whatever we want, no? Or we need. God is able can give whatever we need. Whatever we ask for, He can answer. Because God possess all the power. Because He created heaven and earth. Amen? Nilikha niya nga yung buong mundo. Kaya nga sabing ganun yung text natin, no? To Him who is able to do immeasurable more than what we ask or what kung ano yung i-imagine natin, kung ano yung itatanong natin or sasabihin natin sa Panginoon. According to His power na nagwo-work sa atin. According to our faith. No? Kung yung faith natin, kapraso, siguro maasahan natin. Hindi mo pwedeng asahan yung malaki. No? Because our faith, the Word of God cultivates our faith. Means, He will grow our faith. That's why He is able. In introduction, we live in a world full of limitation. Dito sa mundong to, lahat may limitasyon. Kahit nga yung akala nila na nasa kanila ng lahat, but still they have limitation. Sometimes the one we look at, no, yung mga akala natin successful, they have lacking. They don't have also wala silang peace. Mostly they are afraid. I experienced this and because for example, yung mga amo ko dati, until they don't want to share their treasure or hindi nila maibahagi. Sila naglilihiman. Yan yung human ability, human strength. Yung inaasahan lang nila, yung kanilang sarili, yung kanilang knowledge, no? But for us, sabi po rito, for us, we serve a God
who is not limited. Amen? Sabi nga, He is able more than what we ask or imagine. He is able. Minsan nakala natin, dito na lang ba tayo mag-e-end? Or we are facing some problem na akala natin wala nang lutas. Wala nang kalutasan. Kaya nga si Job nun tinutuya ng mga kaibigan niya. Wala ka ng pag-asa. Asa na yung Diyos mo? But we serve a God who is not limited. He is able to save, heal, provide, deliver, and restore. Mamaya pag-aaralan po natin yan. No? This message is as a reminder that no matter what we face, kung ano man yung ating pinagdadaanan, sakit man, kahirapan, problema, pamilya, trabaho, kung ano man, we have a God who is able. Amen? In Ephesians chapter 3, verse 14 to 19, ito po yung sinasabi. For this reason, I bow my knees before the Father. Kailangan si Pablo po, no? Sabi niya, sa mga bagay na ito, niluluhod ko yung aking tuhod. Ako'y lumuluhod. Ang aking tuhod sa Ama. From whom every family in heaven and in earth is named. Lahat po tayo ay pinangalanan sa ilalim ng kalangitan sa pamagitan ng Panginoon. That according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through the Holy Spirit in your inner being. Sa ating, ayon sa kanyang kagandahang loob, ayon sa kanyang kayamanan, ayon sa kanyang kapurihan. Meron po tayong kapangyarihan dito sa ating inner being. Sa magitan ng banal na Espiritu. So that Christ may dwell in your heart through faith. That's why yung ating pong Panginoon ay mananahan sa ating puso sa magitan ng pananampalataya. Alahanin niyo po yung faith is coming from the Word of God. If you're limited in the Word of God, reading and studying the Word of God, our faith is limited. The Christ we know is limited. But according to what we read, our God has no limit. So we must to know always our God through His Word. So our faith will become stronger and stronger or be rooted and grounded. Sino yung nagpakasal dito na nakilala lang kita kahapon, pinakasalan na kita? No? O nagkaroon lang kayo ng 1 linggong pag-ibig tapos nagpakasal na kayo? Maybe wala yun, di ba? Kailangan kilalanin mo muna yung tao na yung pakikisamahan ng habang buhay. Meron long time na tawag doon, yung courtship. Kahit na in love ka na, nagko-court ka pa rin doon sa ini-in-love, sa minamahal mo. So, nagiging lumalalim yung pag-ibig nyo sa isa't isa. Then, you decide. Merong root na yun eh. Palalaguin na lang yung root na yun. And then, verse 18,
may have strength to comprehend with all the saints that what is breadth and length and height and depth, no? Ano ba yung sukat, no? Ano ba yung lalim? Ano ba yung taas, gaano kalawak yung pag-ibig na itinuturo sa atin ng Panginoon. Ang Diyos walang sukat. Sabi nga, walang sukat yung pagmamahal niya. That's why we are here not only God need us. Remember, God don't need us. We need God in our life. Kahit nga yung mga bato pwedeng magpuri sa Diyos eh. We don't need us. Kaya sabing ganun ng iba, kahit na ako ay yung hindi karapat-dapat, ako'y isang basura, ako'y isang basahan na marumi, ako'y makasalanan, ay minahal ako ng Diyos. Dahil yung kanyang pagmamahal, walang sukat na katapat na sukat natin. And to know the love of Christ that surpasses knowledge. Yung pagmamahal ni Kristo na nagbibigay sa atin ng kaalaman. Not our own knowledge, but the knowledge of God, that you may be filled the fullness of God. Para mabuo yung kapuspusan ng ating Diyos sa buhay natin. Amen? Number 1, we will tackle this one. God is able to save. Amen. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, He can able to save us. Therefore, sabi in Hebrews 7:25, therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. Kahit nga tayo nung makasalanan, dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon sa krus, dahil sa pagbaba niya rito, binigay niya yung buhay niya, siya yung naging intercessor natin. Siya yung naging daan natin. Amen? Siya yung ginawa niyang lahat, no? Sa mga lumalapit sa Kanya, sa Diyos Ama, si Kristo yung dinadaanan. Ang Panginoong Hesus. That's why He crucified on the cross. His death on the cross because of us. Because of our sin. So, He saved instead of us na maparusahan ang Panginoong Hesus, ay binigay niya ang buhay niya. In Hebrews 8:12, for I will be merciful to their unrighteousness. I will remember their sin and lawless deeds no more. Bukod sa kumpletong kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin, He is able to give a complete salvation, and also He is able to forget our sins. No? I will remember, no, their sins and their lawless deeds no more. Sabi nga dito, God doesn't save partially. He saved completely doon sa verse, no? Verse 25 ng Hebrews chapter 7. No? No one is beyond His reach. No sin is too dark. Walang hindi kayang abutin ng Diyos sa atin kapag tayo ay lumapit sa Kanya. Walang sin na walang kadiliman na hindi kayang liwanagan ng Diyos. For example, ang ating Apostol Pablo, no? He is, no,
Saul becoming Paul, a Christian persecutor who became a preacher, who became a servant of God. Sino nakaranas dito ng persecution? Sinasabi, talaga bang Kristiyano ka? O nung bata pa ako, nung binata pa ako, sabi gano'n ng tatay ko, nung una parang Kristiyano lang daw ako. Huh? Because at that time, I was young in my faith to God. Palasagot at palaaway, pero ang Diyos, binago niya yung buhay. Sabi nga yung nakasama ko po doon sa UE, no? Sa may Manila, when I was nagre-review po ako, may nagbarilan ata doon sa nagpaputok. Hindi ka ba natatakot? Sabi ko doon sa Cavite, sabi ko, yung putok ng barel, para lang music yan. Yabang ko pa nun. Kasi usong-uso sa Cavite that time, yung salvage. No? Yung mga barilan, mga tinatapon doon sa lugar namin. Doon kami na, from Tondo, no, ini-squat kami papuntang Cavite. No, so yung ugali ng Tondo, dala-dala pa rin namin. Dala-dala ko pa rin. Kaya mayabang. No? But God changed this one. Yung mga kayabangan na yan, yung mga kalokohan na yan, no? My fear only is to God now. Ang aking takot na lang ay sa Diyos. Because I love God with all my heart. Number 2, God is able to deliver us. Daniel 3:17. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us. And He will deliver us from your majesty hand. Yung sabing gano'n ni Daniel na to, doon kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabing gano'n ni Shadrach, Meshach, and Abednego na sila ay ililigtas ng Diyos dyan sa blazing fire na yan, sa kamay mo, o Haring Nabukadnezar. Kilala niyo po yan, si Shadrach, Meshach, and Abednego? Nakalaro ba ng basketball yun? Hindi naman. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila nagbow doon sa statue ni King Nabukadnezar. Kaya may marites noon na nanulsol, na kasama si Marisol, na nanulsol doon sa hari. Na itong tatlong to, hindi sila lumuluhod doon sa statue na ipinatayo namin para sa iyo. Kaya sa galit ng hari, ay pinatapon sila doon sa pugon na pinainit pa ng mas mainit, no? Kaya yung nagtapon sa kanila nasunog. Doon sa pugon na 'yon. Nakita na ba kayo ng pugon? Dito may pugon dito, yung mga lutuan ng tinapay, nakikita nyo? Tinatapal na ganon. Pugon yun, no? Yung kumbaga yung sa atin mga oven. No? Doon tayo nagbe-bake. Pinapainit natin, doon tayo naglilitsyon minsan. Kaya pagka nahipo mo yung top nun, talagang yung kamay mo, mapapasok ka. At that time, apoy. No? So this Shadrach, Meshach, and Abednego, yung kanilang pananampalataya sa Diyos, yung kanilang pagkakilala doon sa Diyos nila, ay hindi nagiba.
ng kahit sino man. No? Kahit nung hari na hindi nila kinatakutan. Sabi ko nga doon sa amo ko noon, si Mr. John, kung may kinatatakutan daw ako, sabi ko, wala. Kahit sa'yo nga, hindi ako natatakot, sabi ko sa kanya. Ang kinatatakutan ko lang yung Diyos. Now, when we speak, no, the name of Jesus, you will not be afraid. Even if God allows the trial, dumarating sa atin yung mga pagsubok, no? He walks with you in the fire. Kasama kanyang lumalakad. No? Yun yung footprints in the sun. Akala mo, naiiwan ka na, akala mo pinababayaan ka na ng Diyos. Akala mo wala nang pag-asa. Yung pala, sa oras ng iyong kagaypitan, sa oras na yung mabigat na problema, hindi ikaw yung dumadala, kundi ikaw yung dinadala ng Diyos. Amen? He's able to deliver you. He's able. Kaya kanyang iligtas. Kaya kanyang dalhin. Doon sa kabila ng mga problema. Amen? Are you still with me? Amen. Bawat po matulog kasi kitang-kita kayo matutulog dito. Ilan-ilan lang tayo. No? Hindi kayo pwede magtago. Yung upuan nyo, maraming bakante. Hindi matatago yan. Amen. Glory to God. Hallelujah. Number 3, God is able to provide. Amen. In 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, you will abound in every good work. Bless you abundantly, so that in all things, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga oras, hindi sa isang oras lang, hindi sa 2 oras lang, hindi sa isang araw lang, sa lahat ng mga oras, pinayayaman tayo ng Diyos. Will bless you abundantly. Hindi lang sa pera, hindi lang sa mga kayamanan, kundi sa biyaya, no? Ang Diyos hindi nagbibigay ng kakulangan. He will always provide at all times. Amen? Meron bang gutom na Kristiyano rito? I think wala. Merong walang trabaho? I think meron. Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi. Hindi nga nagkukulang. Hindi nga nagkukulang. God's provision is not limited by economy. Yung ekonomiya natin na even here in Qatar ay naapektuhan dahil marami ang nawalan ng trabaho, maraming bumabagsak na company, maraming nagsasarado. Kita niyo yung Al-Shaheen dyan? Sarado na. Diba? Dito sa Matar Kadim, sarado na. Maraming nagsasarang kumpanya. Siyempre, naapektuhan yung mga workers nila. Tsaka yung ShopRite dito sa Matar Kadim, sarado na rin. Sabi nga, God's provision is not limited by economy. Yung kung naghihirap yung economy, yung country, yung location, or yung mga logic ng mga tao. Paano na yan? Maghihirap na tayo. Paano na yan? Wala na tayong kakainin. Paano na yan? Hirap na yung mga tao.
Diba? Kung sa Pilipinas yan, paano na yan ang mahal-mahal ang bilihin, ang mahal-mahal ng kuryente, ang mahal-mahal ng gasolina? Sisi sa gobyerno. No? Pero karamihan, tutulog-tulog, halang gumagawa ng paraan. God provides manna in the desert. Nung yung mga Israelite, provide sila ng makakain ng Diyos. No? Yung sa tubig, no? Yung tubig, hinampas ni Moses yung bato, lumabas yung tubig. Nagbigay ng bukal. No? Yung mana, yung ibig sabihin yung tinapay, kinakain nila, pinupulot lang nila. Umuulan ng tinapay. Sa atin, meron lang dito, umuulan ng yelo, yung malalaking tipak, no? May nakabalitaan kayo nun, di ba? Nakikita nyo sa YouTube. He provides meat. Sino yung walang trabaho dito na hindi kumakain o nakakain pa? Ako nakakain pa, awa ng Diyos. Walang trabaho. 7 months? But God provide. Amen? God provide. I know this, yung sa ngayon, cannot see, but in the future, tinitingnan ng Diyos yung perseverance natin, yung patience natin, how we can trust God all the times. No? Because He provide, He give His blessing, no? All the times. And then, God tests us. He tinitignan niya kung hanggang saan tayo magtatrust din sa Kanya. All the times. Amen? You can say all the times? Amen. And number 4, God is able to restore. No, God is able to restore. Sabi ng Joel chapter 2 verse 25, I will restore to you the years that swarmers, locust has eaten, the hopper, the destroyer, the cutter, my army, which I sent among you. Yung mga nawala sa atin, i-restore ng Diyos. Yung mga paghihirap na nararanasan natin, o pagsubok, o kasagasaan, ay lalong ibibigay ng Diyos ng masaganang biyaya. Like hope. Amen? Like hope. Hindi siya tawag dito, nag-alilangan na ang Diyos tutulong sa kanya. Alam niya ang Diyos hindi siya iniiwan. May dumarating na mga pagsubok, pinahihintulutan ng Diyos. Ang kapit sa pananampalataya ni Job ay nagbunga ng how many times fold that God gave His riches. Give back His riches. How many times meron kang maririnig na mga testimony ng mga kilalang mga personality. Sabi nila, hindi ako rapat-dapat dahil tinalikuran na ako nung mga kapatid ko, pinakulong ako dahil adik ako. Pinakulong ako dahil basagulero ako. Hindi ako tinalikuran ng Diyos kasi natagpuan ako ng Diyos doon sa kulungan. Natagpuan ako ng Diyos. At ngayon, ibinigay ko yung buhay ko sa Diyos. Yung mga nawalang trabaho sa akin, ibinalik ng Diyos. Doble. Umaapaw.
That's why He restored. And now, God gave him, isang lalaki to na ng masayang pamilya na nagtitiwala sa Diyos. He addicted in alcohol. He addicted in drugs. But God saved him. Delivered him. Kung ano naranasan ng mga taong ito, na merong mga pagsubok, merong mga hindi lahat ng, sabi ko nga, hindi lahat ng nakikita nating nasa taas ng lipunan ay punong-puno ng kapayapaan. No? The one who will trust God and obey God is more than that, because we have peace in our mind, in our heart. And God restore the broken in our life. God is not just able to repair. He can restore lost time, opportunities, relationship. His restoration always come with purpose. May mga dahilan ng Diyos. Sabi ko nga, merong gumawa ng isang upuan. No? Paano mo mapapatunayan na matibay yung ginawa mo? Sabi niya, inupuan niya muna, niyugyug niya. That is testing. Sometimes we do not expect that God, niyugyug tayo ng Diyos. No? Inuugat tayo ng Diyos. Para tayo, kung meron mang hindi matibay sa atin, pagtitibayin ng Diyos. Amen? Kung meron mang sira sa atin, i-restore ng Diyos. Ayan, amen. Praise God. Na-restore ko na po yung table natin. No? Na kinakainan na, wasak-wasak. Sometimes ganun ang ginagawa natin. Minsan tinatabi natin, wala na tong halaga. Hindi na pwede itong ma-restore. Ganon tayo dati. Wala tayong halaga sa Diyos. But God restored us. He saved us. He delivered us. And now we are new creation. Amen? Bago na tayo. Binago tayo ng Diyos sa magitan ng ating pananampalataya sa Kanya. All this is God's purpose, according to His riches and glory. Amen? And number 5. And God is able to keep you. Ang Diyos, kaya niyang panatilihin ka. Kaya niyang manatili sa iyo. If you're willing of God to keep you. Saan? Sa lahat ng mga bagay na hindi natin inaasahan, sa lahat ng mga bagay na pwede tayong ibagsak. Alalahanin natin, 10:10 ang dyan. Satan comes to destroy, to kill, to steal. Saan tayo i-steal? Ilayo tayo sa Diyos. Patayin yung ating pananampalataya. Gibain. Sabing gano'n ng Panginoon, but I will come to give you eternal life. I will come to save you. God is our superhero, not a superhero. He is our God. He can deliver us. Amen? Sabi nga ng Jude chapter 1 verse 24, now to Him who is able to keep them from stumbling. Amen. To present you faultless before the presence of His glory in great joy. Para hindi tayo matumba, hindi tayo
tawag dito, hindi tayo ma-pressure or ma-stumble. Hindi ka matisod. Iniingatan ka ng Diyos na hindi ka matisod, no? Para i-present niya na ikaw ay walang kasalanan, faultless. Walang pagkakamali sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus to present of His glory with a great joy. Are we still happy when we are happy when it's still facing some problems? Do you still remember God? Or remember our friend than God? I'd like to challenge you that we rather go to God first before anybody else. And I assure you that God is able to keep you from stumbling and to become faultless. Walang pagkakamali. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Salvation is not just about moment. It is about journey. Hindi lang isang beses yung kaligtasan mo, pag natanggap mo, tapos na. The journey of serving God is the joy of serving God. Amen? The joy. God gives power to remain faithful. Binigyan tayo ng kapangyarihan para tayo maging mapanampalatayanin. No? You are not walking alone. Hindi tayo nag-iisa sa mga landas natin. Remember, God is always with us. God is always with us. Even when we are happy, when we are sad, when we are crying, when we face our abundance, when we face our problem, God is always with us. He will never leave us nor forsake us. Amen? Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Say amen. Hallelujah. In conclusion, brothers and sisters, whatever we're facing today, kung ano man yung hinaharap natin ngayon, God is able. May sukatan ba ang Diyos? Kaya ba sukatin yung Diyos? Immeasurable, sabi nga. Immeasurable. God is able to do whatever we ask or think or imagine. He can do anything what we ask for. Whether it is sin, suffering, yung paghihirap or kasalanan o paghihirap or lack, yung kawalan, loss, yung ating pagkawala or fear, yung ating pagkatakot. God is able. God is not just willing. He is able. He is able. Amen. That is the character of God. He is able. Because of His love, because of the love of God to us, first He chose us. He saved us. He restored us. He delivered us. Because He's not just willing, but He is able. Kaya niya. Yung hindi natin kaya, kaya ng Diyos. Amen? Yung ating mga hindi natin mapasan,
kayang pasanin ng Diyos, ibigay natin sa Panginoon. Sabing ganun nga ng Panginoong Diyos, take my yoke upon you. Yung aking pasan, yung aking pamatok, dalin mo. Dahil ito magaan. Yung sa iyo mabigat, yung sa akin magaan. That's the promise of God. Amen? I want you to close our eyes. Hallelujah. Hallelujah. Higit po natin yung ating mga mata. Do you believe God is able? Let your faith rise above your situation. Yung ating pong pananampalataya sa Diyos ay itaas natin. Lord, I surrender you everything. Lord, I know my situation. Hindi po ako matatag, pero o Diyos, because of you, because you're able to understand me, because you're able to know me, I know you are able to save, to restore, to deliver, and to keep me. Have you surrendered the impossible things to Him? Yung mga hindi pa natin na isusurrender sa Diyos. Doubt, unfaithful, or we look at the problem, not the solution of God. We must surrender this to our Lord Jesus Christ. Isuko po natin itong mga sariling ito, yung mga ating mga ego, yung ating pride, yung ating unfaithfulness, lack of unfaithfulness. Surrender it to Him. Trust Him fully. Magtiwala po tayo sa Panginoon ng buong buo. Sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesus, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Kapag sinurrender mo po sa Panginoon, gagawing tahanan ng Diyos ang buhay mo. Ang buhay ng pamilya mo. Surrender the impossible things. No? Meron tayong mga itinatago. Surrender to God. Are you believe that God is truly able? Sumunod po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Taas po natin yung ating mga kamay sa Diyos. Hallelujah. Sa ating pong pag-surrender sa Kanya at pag-amin na you, our Lord God, you are able to understand our situation, my situation, my family, my problem, our problem, Panginoon. And even the problem of this church of RGGCC, Lord. Lord, sa oras pong ito, we surrender to you the things na mga kinikip namin, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga isipan. We entrust you all these things, O God. We surrender this to you, O God. Even our life, we surrender, O God. Make us, Panginoon, the fully obedient children of God.
Hallelujah, O God. Thank you, Lord, for your word that you are able. You are able, O God, to do anything, even unmeasurable, even the impossible things that we cannot imagine, O God. Lord, teach us to trust you. Teach us to have a faith, deep faith in you. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Sa pagtuturo mo sa amin, O Diyos, sa umagang ito. That you are only have a capacity, you have only a capacity and able to do what you want us to do. To teach what you want us, Panginoon, to teach to everyone of God. Hallelujah, Lord. Bless your children here. Ang bawat isa, Panginoon, na nakarinig ng salitang ito. Bless even, Panginoon, doon sa nasa Zoom, nasa Facebook, O God. Abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, O Diyos. Wherever they are, Panginoon, I know you can reach them. You can reach their problem, Panginoon. You can able, Panginoon, to deliver, to save them, to restore them, Panginoon. Their broken heart, O God. Their broken mind, Panginoon, that no one, Panginoon, sa tingin nila, Panginoon, ay wala ng pag-asa. But you, Lord, you gave us hope because of your love. Put more trust in you, O God, than anybody. Not to people, not to the economy, not to the country, not to the leader, but to you, O Lord, only, our Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, sa iyo ang kapurihan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.